welcome. This is your show. This is your live AGT, Anything Goes Topics, Season 7. Episode 57. And today is July 29, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Yes. Another Tuesday. Hello po. Good evening, Tata Bert. Good evening, Ade. Yes. How is your day today? Okay naman, Okay. Tata Bert. Very, very good. Para kala ko kanina po, nahihilo ko. Pero pagbasa ko, ay, nag-earthquake pala ng saglit sa Paranaque. Oh. Hindi ko na po maalala eh. Basta po, parang nakalimutan ko na po anong oras. Pero sabi ko, siguro mga ano po yan, 3 or mga 1 to 3, mga ganun po. Ayan. Ikaw po, Tata Bert, kamusta? Well, okay naman ang araw ko. Oh, that's good to know. Medyo kagabi, hindi lang naging maganda. Hindi. Yung sa napakinggan ko kasi ngaso na ng presidente, parang medyo, kung sa akin in my opinion, kulang. Yes, Kulang. Una, alam yung ina-expect ng marami na mapakinggan yung tungkol sa ano ba ito? Gambling. Gambling. Yan, gambling. Walang narinig tungkol doon no? So, mas malamang na hindi nila itotal ban. Pinag-aaralan pa siguro, no? Pwede po. Dahil daw malaki ang income na malaki ang kinikita ng gobyerno doon. Ang sa akin naman, ano bang kailangan? Yung pumita ang gobyerno o yung masira ang mga tao, ang kabataan na gustong gastusan ng gobyerno? Ano po ba yung gusto? Parang sa isang problema, mag-create ka ng dalawang problema. Nang marami diba? pa. Correct. Nang marami pa. Yun lang naman sa akin, no? Ang isa pa, na hindi maliwanag sa akin, ang gusto, yung flight ng mga farmers. Malabo pa rin yung sinasabi na, kung sa akin kasi hindi ako masyadong pumapalig doon sa gusto na 20 pesos na bigas na pakakalate ng kadiwa at the expense of farmers kasi yan Yes. Yun lang naman sa akin. No? Naawa ako sa farmers sa totoo lang. Although nakakaawa rin naman yung ibang mga tao na hindi maka-afford na bumili ng mahal na bigas. Sana tingnan ng gobyerno kung paano yan. Yes. Feeling ko na, Tata Bert, may balansa dyan. Kailangan lang i-prioritize. Tama yung sinabi mo yung mga binanggit mo mula dun sa online sugal hanggang dyan. Meron at the expense of others or the advantage ng iba na hindi dapat yun yung priority. Diba? So, dun pa lang, dapat pala lahat, dapat, good intention lahat. Kasi, para po sa bansa natin yan. Sa mga, ang kasi, bakit yung Pogo na iban nila totally? Ang sabi kasi, ang pinakatwiran nila, yun nga, yung kita ng gobyerno, mawawala yung kita sa illegal, sa gambling na yan. At marami daw yung yung patago na mag-ooperate pa rin to. Ganon din naman sa Pogo bakit nahuhuli naman nila? Ganon din yan. Ganon din po yan. Totally ban. Yan. Ang sa akin ang sa akin. Yes. Kaya nasasabi ko na parang kulang para sa akin yung sona ng presidente. Yes. Ayan. Thank you, Tata Bert, for sharing. Ayan. Sige po, Tata Bert. And then, ang nakakatuwa naman kasi, may good news din naman Yung ating manlalaro sa 9-ball, si Carlo Biado, wow, nanalo na naman siya sa Saudi Arabia. Sa World 9-ball Championship, nanalo siya. Actually, pangalawang beses na niya. Yung unang napanalunan niya rin, yung same title na yan, noong 2017. Wow. And this is the second time. Congrats po! Ay, congrats po. Ako, proud Pinoy. Ayan. Yes po. At meron pang nabasa ako ng news kanina, hindi nga lang sinabi, basta ang binanggit lang, 7-year
old na kid, nanalo raw sa jiu-jitsu. Wow! Sa isang competition ng jiu-jitsu sa Florida. Hindi masyadong klarado sa akin yung balita na yun. Nakita ko lang na yung notes ko kasi tungkol doon na kalimutan ko eh. Okay lang po yan, Tata. Senior moment. Isang self-defense na ano yan. Yes. Judo, parang taekwondo, parang halo-halo ganun. po eh. Yan. Pero congrats po, ang bata ha. Bata, 7 years old. Grabe. Kita mo yun. Parang yung ganong age, umpisa pa lang, ito expert na. Galing, galing. Yan. Ang isa pa rin na nag-aalala ako huwag sanang masyadong lumaki yung nangyaring hidwaan ngayon or border conflict between Thailand and Cambodia. Huwag sana mag-ano. Pero mo, ang dami ng patay, 34 na eh. Yeah. Huwag sana lumala. Yes. Pero parang nag-request na mag-ceasefire pero hindi pa final, no? Oo, parang ganyan. Parang yun Pero sa ano pala na pinag-aayos pa lang. na mag-usap yung dalawang sides. Yes. Sana po hindi naman nakikiuso yun. Parang porket ang daming gera, parang hindi kasali ang Asia, sali tayo. Hindi po, wag na po. Pag-pray po natin na lahat yan, naku po, magkaroon na po ng kapayapaan. Yes. Ayan po. Ilan na ba yung ano natin? Meron na tayong 6,000. 6,000. Dami. Yes, ang dami. Batiin ko lang po, Tata Per. Sige. Hello po, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Yan, good evening po. Hello, Tita Connie Magnaye. Hi, Connie. Miss Erlinda Omania. Hi. Maganda yung babae niya. Miss Linda Omania. Oo nga, nakakamiss na nga to si Miss Linda. Kung nasa ka man, Miss Linda, pakigalawang baso. Ayan. Naging spirito na pala. Hello po kay Miss Abela Cerquina. Oy. Espanyol na Espanyol. Magandang gabi po. Marvin Angeles. Hi, Marvin. Tita Belen. Hi, Belensky. Yan. Sana okay ka na, Tita Belen, sa lahat ng mga pinabunot mo. Ano pa po ang papabunot mo? Ayan. Tito, si Tito ano po nanonood sa sinasabi ko. Pangalan natin eh. Bloopers eh. Ayan. Good evening po. Ayan. Ano pa po bang mga kung balik? Yung sa Sona naman, Tata Bird, agree po ako doon. Kasi kaya nga siya State of the Nation address. Lahat ng alam mo yun, yung mga pressing na concerns and issues, dapat sinagot niya. So, isa po talaga doon yung agriculture na sana may kalinawan. Kahit hindi perfecto, kunwari sabihin natin, wala pa siyang final solution, pero yung may, man siya, contingency plan man lang, gano'n, yung magplano. Pero ibibigay ko na yung health and education at least, na-cover niya yun. Tsaka yung sa, yung order ng presidente, o yung pag-iimbestiga na gagawin niya sa mga projects, no? Infrastructure projects, yes, yan. Okay yan. Okay yan, oo. From Cavite to Bataan. Sana totoong investigasyon talaga ang gagawin na. Yan. Parang ang mag-iimbestiga kasi, DPWS siyempre kasama yan sa mga Opo. Ayan. Sana, yung sinasabi nga nung ibang analyst yung napanood ko, Tata Bert, sana hindi lang yan dahil yung gigil niya dun sa issues na yun, dahil in contrary dun sa supposed, diba, impeachment ng ating VP. Pero let's see, sana there's something good pa rin coming out of it. Yun ang prayer natin. Parang yung sa tubig. Ay, yung sa tubig. Ang binigyan ng para mag-imbestiga, yung luwa, diba? Yun din naman ang ipagtransaksyon doon sa sa mga humawak na parang klaseng investigasyon yun. Hindi siya due process, hindi siya fair. Sana naman yung iba. Siyempre, ang imbestigahan nila, yung ma-absuelto rin sila. Yes. Hindi sila win-win pa rin sa inyo. Sila rin kasi ang nagpag-transact. Other parties sana. Yung outside doon, yung labas doon sa kontrata. Tama, Tata. Para ano ba yung maging fair tayo? Independent, yan. Tama, independent. Correct ka po dyan, Tata. Ayan po.
pang mga good news natin dito. First helium-free MRI in the Philippines is now in Las Piñas. Aba? MRI. Parang LRT din yan. MRT. hindi, tatawag. joke lang. Imbis na nakatayo ka sa MRT, dito sa MRI, nakahiga ka. Tapos isa nga pong Vito Cruz. Diba? Maganda yung kung may transportation tayo ng ganyan. Tayong unang-unang bansa. Pagpasok mo, hihiga ka. Higa ka lang. Paggising mo, nandun ka na sa Vito Cruz, Tatabert. Galing nun. Isang tulog mo lang. Sige, dito na si Mamita. Ay ako, si Mamita, gising na. Wala ko. Mamita. Joke lang po. Hello po, Mamita. Ayan. Hello, Tita Helen. Ate Nara, Ate Irene. Ayan. Naku po ha, kasi itong mga nababasa kong pangalan, mahilig magpa-pray over. Yung nakwento ko po kay Tata Bert Friday night, yung pina-pray over ko po yung nanay ng office mate ko. Ay grabe, sobrang thankful niya kasi nung pina-pray over ko po na maging okay yung test results na wala siyang blood clot. Yun. Ay, blood clot. Ano yun? Yung sa heart po, na blocked heart, blood clot. Fake news. Yun. So, umokay po at nakauwi na. So, Salamat. Iba po talaga nagagawa ng pray over. Kaya ito, yan, mga familiar yan. Si Ate Irene, everyday yung pray yung anak niya. Diba? Totoo naman. Nako, yan. So, si Ate Vanessa, yan, yung kanyang work. Walang batid. Kasi, kita mo, hindi siya nabebengbang ng boss niya. Yun nga. Yes. Ay, grabe. Yung ba, malakas po. Hindi. Yes, kaya nako, ang pray over lang talaga, malaking bagay po. Ayan. Yan po. Kaya thank you, Tata Bert, kasi si Tata Bert po ang matyagang nagpo-forward yan para nababasa ng lahat at pinagdadasal. At maraming nagdadasal talaga pag ganyan. Yes, nako. Kaya thank you po. Ayun naman po sa akin, Tata Bert. Ayan po. Yan. Ano pa po ba? Yes po, ay say yes pa rin po tayo dahil madami-dami pa po. Pero malapit na. Ayan. Ilang episodes na lang yan. Yes. Ilang episodes, ilang chapters na lang yan. Correct, Tata Bird. Naku, patapos na po pala ang July. August na po pala, no? Ay, malapit na mag-ghost month. So, antayin niyo mag-ghost month. Yes. Yes. Medyo parang may nakikita nga ako mukha na ano sa may kanto. Sumisilip na eh. Yung medyo, may buhok dito sa gilid. Medyo singkit. Medyo sumisilip na ng ganito isang mata. Wala? July pa lang, sumisilip na. Ako, kakato. Bilis? Ano ba Pero yun? nakakatuwa kasi nung nagiging parang simbolo siya ng ano. Imbis na si Jesu Cristo, ano din naman? Jesu Maricha. J pa din. Si Papa J. Nakakatuwa talaga. Yan ang naging pagbibiro na yan. Tuwa naman talaga si yung kinaukulan. Yes. At kumikita pa siya Tata Bert kasi kinukuha siya ng mga commercial diba? Ay, ako. Ayan. Marami na naman. Tsaka galing kasi yun, nag-e-edit lang nakaganon siya. Nagbibihis siya, nasa banyo siya. Ay, mga Pilipino. Yan din ang nakakatawa sa Pinoy. Pinagdaanan nitong bagyo yung iba, talagang masaya pa din. Ako pag napapanood ko sa balita, yung mga binaha, yung mga lugar talagang awang-awa tapos talaga sa mga ganyan. Bakit nila inaabot yung ganyan? Yun nga. Bakit inaabot yung ganyan? Supposedly, dapat noong pa natuto na. Yun nga po Bakit nangyayari pa rin? Yan ang hindi ko maintindihan. Kasi kung 2 dekada, para ano naman po siya, no? Kung 2000, o sabihin, 3 dekada nung taon na pinanganak ko, for sure meron na yung mga plano sa drainage at may bahana, no? Na dapat ngayon, wala naman nila kinakalkan. Ganun pa rin, mas malala. Lumalala. Parang kunwari lang siguro may ginagawa para makita ng mga tao. Pero kasi, ewan ko ba? Paano mo, paano yung pang-araw-araw ng tao nakikita? Yun lang. Nakalagay sila sa ganung sitwasyon. Mapalad pa tayo hindi tayo binabahan ng gusto ng ganyan, no? Paano sila yung ganyan? Yes.
po ang priorities po natin. Sana man ay mabigyan na ng solusyon kalagayan lang yan ng gobyerno. Correct po. I can only hope. Yes. And kung meron namang mapaitatabert at mabuting puso na independent contractor na baka pwede, no? Sana payagan nyo na. Iba, alam na po yung iba at yung may alam talaga sa ganyan. Ako. Anyway po, game na po tayo, Tata Bert. Okay, sige. Ayan. Okay po. So, magbabasa po kami ng libro. Ayan. Sa chapter 45 na po kami. Pagbasa mula sa aklat ni Isaiah. Chapter 45. Hinirang ni Yahweh si Siro. Ito ang ipinahayag ni Yahweh kay Siro, ang pinunong kanyang pinili, upang sakupin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ang mga pintuang lungsod para sa kanya habang siya'y pumapasok. Ako ang maghahanda ng iyong daraanan. Mga bundok dooy aking papatagin. At sa mga lunsod, mga pintong tansoy aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Ibibigay ko sa iyo ang nakatagong mga kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan, alang-alang sa aking lingkod na si Israel na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakikilala. Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran at makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay, parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa. Dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan. Akong si Yahweh ang magsasagawa nito. Yan. Ito, sino ba itong si Siro? Yan. Si Siro po siya sa history natin, no? Sa natatandaan ko kasi, paborito kong subject ang world history, ang history. Si Siro ay si Cyrus the Great ng Persia. Bakit naging malapit ang Diyos kay Siro? Kay Cyrus the Great ito, kay Siro. Si Siro kasi ay isang hari nga, no, ng Persia. Pero, although iba ang paniniwala niya, marami na siyang nababalitaan tungkol sa mga milagrong nagawa ni Yahweh. Magagandang bagay na nagagawa ni Yahweh. Kaya, noong kausapin siya ni Yahweh, umayag siya. Dahil sa Persia nung panahon na iyon, hindi, iba ang religion ni Siro eh. Tawag dito, Zoroastrianism. Wow. Isang religion niya na ang founder is si Zarathustra. May Bible din sila sarili na kung tawagin na Zen Abeda. Yan natatandaan ko sa paborito ko history. Si Cyrus the Great, although may sarili siyang religion, hindi niya pinapakialaman ang religion ng iba. Ang paniniwala ng iba, nire-respeto niya. Yan ang kagandahan. Yes. Actually, may mga nagpa-practice din ng Judaism sa Persia noon eh. Hindi niya pinapakialaman. Kaya siya ang nilapitan ni Yahweh para kausapin na digmain ang Babylonia. Pumayag naman siya, madali makaintindi si Siro, si Cyrus the Great. At bilang parang sort of reward kay Cyrus the Great, hindi lang Babylonia ang ibinigay kay Siro, kundi yung iba pang bansa.
Maraming Nakapaligid dun, Tata Bert. ginyera si Zero na ginagabayan din ni Yahweh. Ganyan. Kaya kita mo na yun, hindi naman siya kilala. Binabanggit dito, Opo. hindi kita kilala, pero siya ang kinausap. Oh. Dahil ika nga ay siya, kumbaga sa among the kings noon, no, siya ang pwedeng makausap dahil nire-respeto niya ang paniniwala ng iba. Yun. So, di ba, ganun kaano po yung Diyos na kahit alam niyang hindi sumasampalataya sa Kanya, pero pinakilala ng Diyos ang sarili niya sa Kanya. Oo. Dahil may nababalitaan na rin kasi si Zero noon tungkol sa mga himala, tungkol sa mga magandang ginawa noong mga naniniwala kay Yahweh. Yan. Kaya, gano'n, naging maganda yung pag-uusap nila. Hindi ko lang alam kung paano nag-usap Basta dinagay na sa history, siya ang ginamit ni Yahweh para mapalaya yung mga Israelita sa Babylonia. At sa iba pang mga lugar na kung saan meron din mga nagpa-practice ng Judaism. At dyan talagang binanggit ni Yahweh na siya lang ang tanging Diyos. Na siya lang ang dapat sambahin. Ganun. At hindi ni Yahweh pinipuwersa. Si Zero na paniwalaan mo ko. Hindi. Basta ginamit lang niya. Si Zero para sa isang particular na bagay, yung mapalaya ang mga Israelita sa Babylonia. Yun lang yun. Yun lang yung trabaho niya. Hindi niya in-impose din kaya na paniwalaan mo o palitan mo, hindi. Hindi niya inano Nirespeto rin ng Diyos yung paniniwala ni Zero. So yun, ang nagpapakita na tunay talaga siyang Diyos, Tata Bert. Kasi kung Diyos-Diyosan yan, pipilitin ka niya. Gagawin niya lahat para, di ba? Magkukunwari siya para lang maniwala ka sa kanya. Yes. Tsaka dito, Tata Bert, medyo na, po ako dito na naging highlight lang sa akin yung sinasabi ng Diyos, ako ang nagpapahintulot ng kaginhawaan at kapahamakan. So, di ba, iisipin ng mga tao, akala namin mabait ang Diyos, puro kasiyahan, puro hindi nagpapahintulot rin po pala siya ng kapahamakan. Minsan yung kapahamakan, nagiging paraan yan Yun. Ginagamit na paraan yan para makuha yung mas magandang bagay. Yes. Or yung lesson. Oo, yung lesson. Totoo. Ang ginamit ka sa Babylonia, ginamit. Correct. Very good example yan. Opo. Kasi yung iba baka basahin to, tapos i-take nyo na literal na Totoo yun. Ako nga sa totoo nung una, ganun Ngayon naliliwanagan ako habang tinatalakay natin to. Naliliwanagan ako, kaya pala puro gera ang Bible. Ngayon, maunawaan natin Alam mo, kung hindi natin tinalakay ito ng ganito, wala. As Islam. Yung dati paniniwala ko, bakit masyadong, mahilig sa gera ang Diyos? Bakit pinapayagan yung ganun? Now we know. Dahil tinatalakay natin yung mga bagay na yan, sinasagot para sa atin ang Isaiah. Yes, galing. Dami po talaga dito rin yung matutunan. Kasi binalik talaga sa history para Sige, patuloy na. Okay na po. Sa pagpatuloy lang po natin, chapter 45 pa din po, pero verse 9 na po tayo. Si Yahweh ng buong nilikha at kasaysayan. Ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? Maitatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ko pinanganak? Ngunit ipinahayag ni Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, ang lumalang sa kanila. Wala kayong karapatang magsabi sa akin tungkol sa aking mga anak at kung ano ang dapat kong gawin. Ako ang lumikha ng buong daigdig, pati mga taong dooy tumatahan. Maging ang kalangitan, ako ang nagladlad. Ako ang may kapangyarihan sa araw, buwan at mga bituin. Ako ang tumawag kay Zero upang isagawa ang aking layunin at isaayos ang lahat ng bagay. Aking tutuwirin ang kanyang daraanan.
Muli niyang itatayo ang Jerusalem na aking lungsod at kanyang palalayain ang aking bayan. Walang sino mang nagbayad o nanuhol sa kanya upang ito'y isagawa. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagsabi nito. Ang sabi ni Yahweh sa Israel, mapapasa iyo ang kayamanan ng Ehipto at Ethiopia. Magiging alipin mo ang matatangkad na lalaki ng Siba. Sila'y magiging sunod-sunuran sa iyo. Yuyukuran kanila at sasabihin, sumasa iyo ang Diyos. Siya lamang ang Diyos at wala nang iba pa. Ang Diyos ng Israel ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Mahiwaga siya kaya hindi kayang unawain. Hahamakin at mapapahiya ang lahat ng gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas. Ang tagumpay nila ay sa habang panahon at kailanmay hindi mapapahiya. Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Siya rin ang lumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at nananatili at mainam na tirahan. Siya ang may sabing, ako si Yahweh at wala nang iba pang Diyos. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinahirapan ng Israel sa paghanap sa akin. Ako si Yahweh. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inihahayag ko kung ano ang tama. Thank you po, Tata Bert. Bablikan lang po natin sa verse 9. Ayan po. Dito ang ganda na sinabi niya, no? Ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya? May tatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking naging ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? Ang ibig lang po sabihin nung binanggit na ito ni Yahweh, walang pwedeng magtanong sa kanyang ginawa. Walang pwedeng ireklamo yung kanyang ginawa. Kinausap niya si Siro dahil sa dalawang bagay, sabihin natin dalawang bagay. Una, para mapalaya ang mga taga-Israel na nabihag ng Babylonia. Pangalawa, para makabalik na yung mga taga-Israel sa kanilang lugar at muling itayo ang kanilang kaharian at pati ang templo sa Jerusalem. Yun po ang dalawang bagay na ginusto ng Diyos na mangyari. At mangyayari yun sa tulong ng Persia, sa tulong ni Cyrus the Great. Yeah, binanggit din niya dyan, lahat ng kayang gawain talaga ni Yahweh. Oh. Hindi siya kilala ni Siro, hindi niya kilala si Siro. Hindi siya kilala ni Siro eh. Yan, muli niyang itatayo ang Jerusalem na aking lungsod at kanyang palalayain ang aking bayan. Yung palalayain ang aking bayan, mga Israelitas yan. Walang sino mang nagbayad o nanuhol sa kanya upang ito'y isagawa. Totoo naman, para isagawa. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagsabi dito. Walang pwedeng mag-question sa ginawa ni Yahweh. Okay na? Okay na, Tata Bert. Okay. So, tuloy na po tayo sa verse 20. Si Yahweh ng sanlibutan at ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia. Sinabi ni Yahweh, halika kayong lahat na mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga imaheng kahoy at dumadalangin sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakapagligtas. Ang mga taong ito'y walang nalalaman. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino
ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, si Yahweh lamang ang matuwid at malakas, at mapapahiya ang sinumang sa kanya'y maghimagsik. Akong si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel. Sila'y magtatagumpay at magpupuri sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Dito, binanata naman ni Yahweh, no? Yung mga Diyos-Diyosa na wala namang nagagawa. Na wala namang naililigtas. Yun ang ipinagtataka talaga eh. Bakit yung ibang tao gumagawa pa ng Diyos-Diyosan? Biro mo katulad ng nakaraang chapter na binasa natin, inaral natin. Sa kapirasong kahoy hahatiin. Yung isa gagawaing panggatong. Yes. Tapos yung kalahati gagawain nilang imahe. Hindi ba parang pang lalait yung gano'n na yun? Pang Insulto, no? Pang-iinsulto. Anong magagawa ng ganong imahe? Na yung kalahati ng pinanggalingan, yung kalahati ay pinanggatong, at yung kalahati ay siyang gagawaing imahe. Kayo na po ang humusga. Tama po ba yun? Ano ang magagawa noon? Yun ang sinasabi rito ni Yahweh. Ano ang magagawa niyan? Bakit yan ang sinasamba nyo? Wala namang nagagawa. Hindi naman kayo natutulungan. Still, dasal kayo ng dasal sa mga Diyos-Diyosan ito. O binibigyan naman ng pagkakataon ni Yahweh. Yan, makipagdebate. O mag-usap kayo, makipagdebate sa akin. Wala naman walang nagagawa nga Okay na? Okay na. Yes po. Thank you po. Ayan po. Next po natin. Chapter 46. Yan. Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ng mga taga-Babylonia. Ngayon, isinakay na sa likod ng mga asno at baka at naging pabigat sa likod ng mga pagod na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na itinapon sa malayo. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulan? Mayroon bang makakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba. Pinapasa nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag
kung ano ang magaganap. Sinabi kong, tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong magdaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Gusto mo ako natatatabir? Ako natatatabir? Ay, nakapo. Makinig kayo sa akin, mga taong suwail. Kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw ng pagtatagumpay. Ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. Ito po yung Diyos-Diyosan ng Babylonia. Si Bel at si Nebo. Ngayon, anong ginyera ito ng Persia? Wala namang nagawa yung Bel at Nebo na hindi na ipagtanggol ang Babylonia. Walang nagawa. Kaya tinalo. At hindi lang basta talo, talagang winasak, giniba ng mga taga-Persia ang kahariang Babylonia. Muling napalaya yung mga Israel na naging bihag dito ng mahigit 60 taon. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang, yan ang sabi ni Yahweh sa lahi ni Jacob o ng Israel. Ako ang inyong Diyos. Talagang sinabi niya na iingatan niya ang mga taga-Israelita. Ito kasi ang itinatangi niya mula nung magkaroon sila ng covenant ni Abraham. Talagang, ika nga sabi ng Diyos pinangatawanan niya, Diyos siya siyempre. Saan ninyo ako itutulad? Sinabi pa niyang ganun. Mayroon bang makakapantay sa akin? Wala. Dahil siya ang Diyos. Pwede bang ipantay mo ang Diyos sa isang Diyos-Diyosa na hinulma lang galing sa tinunaw na ginto, ng silver or whatever, o nililok sa kahoy? Hindi. Dahil ang iyon, ang mga iyon ay ang Diyos-Diyosan iyon ay hindi naman nagsasalita. Ni hindi nga makakilos hindi nga makagalaw Kung hindi pa bubuhatin ng mga tao para iikot sa lugar yun lang ang pinakagalaw niya. Tapos paniniwalaan mo? Oo. Yan po yun. Biro mo, dalanginan mo may hindi makakasagot. Paano sasagot yun? Kaya nga talaga naman ang ginawa ng Diyos talaga, hindi makapaniwala ang Diyos, si Yahweh. Bakit ganun ang Israel? O hindi lang Israel, katulad dito yung mga Babylonia. Doon sa Diyos ang ginawa nila at sinamba. Hindi naman nakakakilos, hindi nakakapagsalita. Bakit sila naniniwala? Yun lang yun. Saka hindi ba sila tataka-tataber? Ang Diyos ang gumawa sa tao. Tapos bakit tao gagawa pa ng bagong Diyos? Yun nga. Parang, ang kulit lang ng logic. Oo, no? Parang, ha? Anyway. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, sabi pa ni Yahweh. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Talagang ina-assert ni Yahweh yan. Gusto niyang idiin talaga sa kaisipan ng mga taga-Israel na wag sanang pabago-bago yung takbo ng utak nila. Nakikita naman nila kung ano yung mga nagagawa ni Yahweh sa kanila. Ito na ito. Tinanggit na yung... Di ba si Zero po ito, Tata Bert? Yung mandirigma. Mandirigma sa silangan. Si Zero yan. Siya ay darating na parang ibong magdaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Yan. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Kailangan pa talaga matupad para maniwala. Oo.
na. Okay na. Okay na po. Thank you po. Ano po tayo sa chapter 47. Hahatulan ang Babylonia. Sabihin mo lang tataper kung gusto mo po ako na po magbasa. Ikaw na, sige. Sige po, para pahinga ka po. Yan. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, bumaba ka sa iyong trono at maupo ka sa alabok ng lupa. Dati para kang birhen, isang lunsod na hindi malupig. Ngunit hindi ka na ganoon ngayon, isa ka nang alipin. Hawakan mo ang batong gilingan at ikaw ay gumiling ng harina. Alisin mo na ang iyong belo at hubarin ang magarang kasuotan. Itaas mo ang iyong saya sa pagtawid sa batisan. Malalantad sa mga tao ang hubad mong katawan. Mabubunyag ang kahiyahiya mong kalagayan. Walang makakapigil sa aking gagawin. Ako'y maghihiganti. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa amin. Siya ang banal na Diyos ng Israel. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa Babylonia, maupo ka na lang at manahimik doon sa dilim, sapagkat ikaw ay hindi natatawaging reyna ng mga kaharian. Nang ako'y magalit sa mga lingkod ko, sila'y aking itinakwil. Aking pinabayaan na masakop mo at maging alipin. Pinarusahan mo silang walang awa. Pati matatanday pinagmalupitan mo. Sapagkat akala mo'y mananatili kang reyna habang panahon. Hindi mo na naisip na magwawakas ito pagdating ng araw. Pakinggan mo ito, ikaw na mahilig sa kalayawan, at nag-aakalang ikaw ay matiwasay. Ang palagay mo sa sarili kasing dakila ka ng Diyos, at ang paniwala mo'y wala kang katulad. Inakala mong hindi ka mabubiyuda, at hindi mo mararanasan ang mamatayan ng anak. Ngunit isang araw, sa loob lamang ng isang saglit, anumang salamang ka o mahika ang iyong gawin, mangyayari ang dalawang bagay na ito. Mawawala ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Panatag ka sa paggawa ng kasamaan, sapagkat iniisip mong walang nakakakita sa iyo. Iniligaw ka ng iyong karunungan at kaalaman. Ang palagay mo sa sarili, ikaw ang Diyos. Wala nang hihigit pa sa iyo. Ngunit darating sa iyo ang kapahamakan, at walang makakahadlang kahit ang nalalaman mo sa salamangka. Darating sa iyo ang sumpa, at hindi mo ito maiiwasan. Biglang darating sa iyo ang pagkawasak na hindi mo akalaing mangyayari. Itago mo na lang ang salamangkang alam mo mula pa sa iyong kabataan. Baka sakaling magamit mo pa iyan bilang panakot sa iyong kaaway. Wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Patulong ka man sa isang inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong humuhula ng mangyayari bukas, batay sa kalagayan ng kalangitan at ng mga bituin. Sila'y parang dayaming masusunog, kahit ang sarili nila'y hindi maililigtas sa init ng apoy, sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Walang maitutulong sa iyo ang mga astrologo na hinihingan mo ng payo sa buong buhay mo, sapagkat ikaw ay iiwan na nila. Walang matitira upang iligtas ka. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yeah. Dito, sa chapter na ito, binanggit naman yung tungkol sa Babylonia. Ang Babylonia kasi ay isang matatawag na makapangyarihang kaharian noon. Ang naging problema lang nito, masyadong maluho yung mga naghari dito. Katulad ni Nebuchadnezzar, ika nga para matawag na maganda yung kaharian niya yan, maunlad yung kaharian niya. Nung panahon ni Nebuchadnezzar, nagtayo siya ng isang kung tawagin ay Hanging Garden of Babylonia.
One of the ancient wonders of the world. Hanging Garden of Babylonia. Yan ang pinagmamalaki ni Nebuchadnezzar noon. Nasa world history yan na ipinagmamalaki niya na nagawa niya. Hinangaan siya ng maraming bansa niya, ng maraming kaharian. Pero, yung Hanging Garden of Babylonia na yon, nawasak din po yun. Nawasak ni Cyrus the Great at iba pang mga naging hari ng Persia after Cyrus. At yung pumalit kay Nebuchadnezzar na anak niya, na si Belshazzar, naging maluho din. Naging maluho din yun. Biro mo ang ginamit na yung mga nakumpis kanila sa Israel noon, na kayamanan din lang sa Babylonia. Kasama na yung mga ginagamit sa pag-aalay, sa ritual, tungkol kay Yahweh. Ginamit nila yan. Ginamit nilang inuman ng alak. So parang ininsulto nila si Yahweh. At ang naging kaparusahan kay Belshazzar, ganun din. Dalawang bansa naman ang nagyera sa kanya, yung Media at ang Persia, na tumalo rin sa kanya. Ganun ang, at itinamatay, doon din namatay na rin si Belshazzar. Yan. Kaya dyan, sinasabi lang dito ni Yahweh talaga, na yung pagmamalaki ng Babylonia bilang isang malakas na kaharian noon, yung kayabangan, tawagin na natin kayabangan ng kaharian na ito, hindi nagtagal. Talagang dumating din yung panahon na kailangang mahinto na yung masyadong pagmamalaki niya, yung masyadong pamamayagpag. Maunlad na kasi yan, talagang malakas na kaharian noon. Pero kinakailangan din magwakas. Dahil ika nga, yung pamamayagpag niya, hindi na nagiging maganda. So, dumating ang panahon na nawasak din ng Babylonia. Actually, wala nang ang Babylonia ngayon Ang Babylonia ngayon ay sakop na po ng Iraq. Yung bansang Iraq ngayon. Yun din ang sinabi kasi ni Yahweh, mabubura ang Babylonia Kaya talaga, nasa history na lang ngayon Nasa history na lang ngayon. Israel, nandiyan pa din. Kita mo na Israel. Grabe, yan ang proof na siya talagang Diyos. Nasa history book na lang Babylonia ngayon Grabe. Diyan din yung yung Tower of Babel. Ay, oo, yan nga. Diyan din. Babylonia. Tower of Babel. Kaya talaga maunlad na kaharian noon yan. Ayan biro mo. Akala mo'y mananatili kang reyna habang panahon. Reyna pa, Opo. Hindi mo na naisip na magwawakas ito pagdating ng araw. Yan. Pakinggan mo ito, ikaw na mahilig sa kalayaw. Naging malayaw nga Kahit sa history binabanggit yan Masyadong naging malayaw yung kahariang Babylonia. Ganon. Para bang yung pamamayagpag na yung kanyang mga hari, yung kanyang mga matataas na pinuno, parang mas naiinsulto na yung ibang kaharian. Kaya kailangan magtapos na rin yung kanilang paghahari na yun. Pride, greed. Yan. At yung yung pinakahuling ginawa nila ng pang-insulto sa Diyos, yung ginamit nilang tagayan sa pag-iinuman nila, yung ginagamit sa ritual. Grabe. At dyan nga lumabas yung tinatawag ngayon na writings on the wall. Kung alam mo si Belshazzar, hindi ko na maalala. yung mene tekel parsin, na ang ibig sabihin, tinimbang ka, parang kulang na, tatapusin na ni Yahweh yung pamamayagpag mo, parang gano'n Yun ang natatanda ko sa writings on the wall. Sabi mo naalala Kaya may tinatawag tayo ngayon yung writings on the wall, parang yan babala pahiwatig Opo, kaya Babylonia, babala. Okay, no? Yun ang mga contribution ni Ande. Start over throughout the history. Ako, kung ano-ano lang. Pinaglibro na sa ulo niya. Grabe
Grabe, ang galing Tata Bert. Talaga ano ko talaga yung world history dati. Kaya madali ko na-recall eh. Yung mga nakakatuwa rito sa binabasa natin, nare-recall ko. Opo. Bumabalik. Opo. Kako okay kako Saka talaga Tata Bert, talagang nangyari siya. So, naging source talaga ang Bible na, di ba, yung iba syempre sasabihin nila kung ano-ano yung mga nito, saan. Pero part siya ng history. Oo, history talaga. Part talaga. Talagang may Diyos po talaga. Yes. Di ba? Yan. Kaya pati yung pangalan, kahit na mahihirap din kasi natatandaan ko eh. Oh, Nebuchadnezzar, Belshazzar. Oh. Oo. Oo, ako, hindi ko na po. Galing, Tata Bert. Yan. So, ano talaga, puro ano na to Tata Bert eh. Pagsasabi po dun sa Reyna na, yan. Mga warning or threat, pwede na rin sabihin na threat. Kasi sinumpa niya, yung asawa niya, yung anak niya. Totoo. Diba? Yan. Subukan niya tumakbo sa mga astrologo. Yun nga. Walang nagawa din yung mga manghuhula nila, yung mga ano na yan eh. Hindi sila makakapagsangguni sa gano'n dahil hindi makakapagbigay ng tamang payo. Yes. Dahil si Yahweh na nagsasalita. Walang makakahadlang doon na mangyayari yun. Wala na. Si Yahweh nga sinabi niya siya ang gumawa ng lahat ng bituin sa kalangitan. Saan ba nagbibase ang mga astrologers? Sa bituin din. Eh di si Yahweh pa din, di ba? Itong mga, kayo yung mga Babylonia, wala na pala. Nang ano kayo ha? Ayan po. Wala na tayong masasabi dyan. Thank you, Tata Bert. Sa akin po, yung 3 chapter po na to for me ay maganda kasi pinakilala po talaga ng Diyos kung sino siya. I mean, lagi naman niya napapakilala sa, lalo na sa mga may relationship po kay Lord. Pero sa mga wala pa, yung hinahanap kanina yung mga sarili nila, yung mga nawala saglit na gusto bumalik, ito po yung pruweba na may Diyos talaga. Kasi bukod sa nagpapakilala siya, actually, as much as ayaw na nga niya pakilala, pero may layunin kasi kung bakit niya ginagawa lahat ng bagay. Pangalawa, yung dito yung siya nagpapahintulot ng kagalakan ba yun o at kapahamakan o kasiyahan at kapahamakan. Siya po talaga yun. Kasi siya nga ang gumawa lahat. Siya ang creator. So since siya ang gumawa, siya ang kayang gumalaw ng kung ano at mag-decide kung anong mangyayari. Pero, hindi porket ibig sabihin dito kapahamakan, gagawa siya ng masama against yung hindi. Yung kapahamakan na yun, tama po yung sinabi ni Tata Bert, may layunin siya kung bakit kanya ipapahamak at bakit may ad. Yan, may layunin kung ba't kanya ipapahamak para matuto ka. Kasi kung hindi kanya makuha sa usap at sinabi na niyang ako ang Diyos, ay mo maniwala, ito pang isa, hindi. So, yun lang po sa akin, Tata Bert. Thank you po. Ang isang ikinatutuwa ko rito sa pagtalakay natin ng mga verses na ito sa Isaias, maraming bagay ang naliliwanagan. Isa rito, yung bakit may mga digmaan noon, bakit pinapayagan ng Diyos na magkaroon yan? Bakit may binabakapan pa ng Diyos sa mga giyerang ito? Bakit nangyayari ito? Kala natin basta ganun lang. Noon, akala natin, Diyos ba talaga yan? Bakit pinapayagan niya? Ngayon po, sa pagtalakay natin dito sa Isaias, nalalaman natin ang katotohanan kung bakit. Binibigay mismo ang paliwanag. Talagang minsan nga, sa katulad ng binanggit na ni Anje, ang Diyos gumagamit talaga ng marahas ding o ng taktika. Sabihin natin, hindi pala marahas, kundi ng taktika na ginagamit yung ibang kaharian para yung universal plan niya magkaroon ng katuparan. Tanggapin natin ito. Kahit na sa mga panahon ngayon, ganun talaga yan. Ang mga tao, susubukan din niya talaga yan. Daranas ng maraming pagsubok. Dadaan sa iba't ibang uri ng may mga daraanan din kapahamakan, tawagin natin. O masasaktan ng mga tao. Kinakailangang mangyari kasi para magising ang tao eh. Ganon din po yun. Katulad na nangyari sa Israel, ginagawa pa rin po ng Diyos yan ngayon. Bakit? Ibig ba sabihin niya, kaya ginagawa, binibigyan tayo ng mga ganyang bagay na makakasakit sa atin ng Diyos, hindi niya tayo mahal? Hindi po.
mahal niya tayo. Kaya to the extent na nasasaktan na tayo sa ginagawa niya, bumalik ka lang sa iyong paniniwala sa Kanya. Ibalik mo lang sa Kanya yung iyong pagtangkilik, yung iyong pagmamahal. Gagawain talaga ng Diyos ang lahat. Gagawain niya. Nasa tao kasi yan eh. Andiyan na kasi, nilagay na ng Diyos ang dapat gawain ng tao upang hindi siya masaktan ng gusto, upang maging maunlad siya. Ang tao pa rin ang matigas ang gulo. Pinapalitan niya ng katigasan ng ulo yung pagmamahal ng Diyos. Mahalin lang po natin ang Diyos, sundin lang po natin yung mga ipinapagawa niya. Magiging maayos po hanggang sa huli ang ating buhay. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sorry, Tata Bert, nadagdag ko lang. Sige lang. Yun nga, tama yung sinabi Tata Bert na gagawin niya lahat. And the fact na sinakripisyo niya yung sarili niyang anak para sa mga kasalanan Yes. natin. Oo, totoo. Tama. Yes. Diba? Yun lang. Kita mo yun, ha? Diba? Oo. Yun ang as much as Diyos siya eh. Kaya niyang wag naman gawin yun eh. Para lang ika nga eh. Diba? Yung paniniwala ng tao eh. Makuha pa rin niya eh. Kita, tama sabi mo ha. That's good. Ayun. Sariling anak, sinakripisyo ang buhay para magising ang tao. Ganun po yun. Thank you, Tata Bert. Ganun niya po tayo kamahal. At yes po, sa mga hindi pa po nakanood na ngayon na episode, may replay po dito rin po sa Facebook, sa Sir Anthony Vivero page. And then, sa AGT po na replay, meron rin po sa YouTube, Anthony Vivero-AGT. And then, mamayang gabi po, 10 o'clock, may online prayer vigil. Yes, bukas nga po pala, samahan po natin si Tita Hermie, no? Live naman ito, kung hindi man po kayo makapunta sa center, kahit na makinig po kayo. 8 o'clock, yung novena prayers na pinangungunahan nga po ni Tita Hermie. Then, bago po maggamutan, yung lecture po, 146 lecture. Maganda rin po yun. Salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Thank you po. Ito na pang liwanag. Kita ko na po. God bless po. Nahabol ko pa.